Go. Ito yung napag-meetingan nung Friday. Ang warehouse store delivery schedule natin is every Thursday. Yung message ni Sir RC is merong magaganap na retail con on September 29 hanggang 30. Then yung visual cut, restart ulit on Monday. Tapos yung store group ng RAVP and ROM magko-combine meeting. And yung warehouse request inventory, yung premium, puro premium to na men's, melon, gray, ganon, pink, and wings na red. So, nakapag-fill up naman ako dito. Then, note lang natin yung back order ng bomber jacket na with hood. Madami tayong stock. So, huwag tayong mag-hesitate na kumuha ng orders. So, yung sa product naman, may new color na sa varsity jacket, meron na add na 10 colors. Then, sa mga MTO natin, meron din na-add na combination. Sa CS18, may na-add na 8 na color combination. Then, sa CS15, merong na-add na 4 na kulay na combination. Then, sa mga A4, new artwork, merong tayong bago na positive thinking. Yung mga A4 laminated Christian parody, Friends cartoon, and typography superhero. Tapos yung sa website ng Transferit merong pagulit doon na polymer collection and 2026 planner. Tapos sa Subli Central naman merong basketball. So sa Subli Central naman merong basketball. So sa ROM naman, kailangan natin mag-post ng SOB pa rin. Tapos sa Save Reply may bago, yung drive it comparison ng Transferit brand and yung versus Shirt Planet. Nandun sa Save Rep. Then sa ads and promo naman, meron tayong yung prospect visit listing. Need natin i-fill up yun. Meeting is every Saturday ng 3 PM. Once a month yun with per area siya, basta Saturday sa atin. Then sa streamer, meron tayong for Christmas na for RAVP. Mag-ano na tayo. So, ang deadline nun is October 1. Meron tayong RAVP na to. Then sa treasury, meron tayong refund na ang cost nun is cancel order. So, ang doon, na-stock daw ng bomber. So, paano ito ma-i-avoid? So, make sure natin magtanong tayo ng mga stock availability sa office. Ganon, para especially sa mga rush order. Sa complaint naman, hindi binalikan ang customer sa repeat order. So, natutunan doon, kailangan natin asikasuhin yung mga orders ng customer. For example, kunwari walang stock. So, ng small. Kung mapapag-usapan naman natin si customer na i-adjust or i-upsize, kausapin natin sila ng maayos. Sayang din kasi yung benta. Then, sa MIS naman, merong BIF printout. Ang purpose noon para makita yung discount and lahat ng mga order ni customer at mga ibang details. Sa BIF din, merong na-remove doon yung single item. So, ang meron lang na lang doon is yung multiple items. Sa visual categorization, yun, babalik siya sa Monday. Sa HR, merong launch quiz na jacket. Ang deadline nito is September 7. So, passing score is 30. Pasado naman tayo. Sa audit, wala tayong active spot. Sa consumable is every Thursday yung naka-care of kay sa amin ni EJ, Rem and EJ. Dun sa key management, so may inallocate na keychain sa atin si Ma'am R. So kailangan natin ma-implement yon yung mga keychain na may mga color coding yon, yung meron ng link sa Canva para i-print. Ang deadline nun is sa September 10. Pero
kailangan ko rin i-share sa inyo to yung thought of the day. Yun, sabi doon, yung may tatlong pagkakamali ng amateur sales people. So, yung number 1 doon, product-centered versus people-focused. So, ang naiintindihan ko doon, wag lang mag-focus sa binibenta natin yung ino-offer lang yung mga product natin. So, pakinggan din natin yung mga parang hinaing ng mga kliyente natin. Then, number 2, lack of product knowledge. Ayun, pag-aralan natin yung mga product and services natin para kung ganon, alam natin yung isasagot sa mga customer, yung hindi tayo mag-aalinlangan sa mga binabenta natin para mas paniwalaan tayo sa mga information and mag-convert natin sa sales. Yan, ano bang mangyayari pag poor product knowledge? Siyempre, mawawalan tayo ng customer at mababa yung benta. So, number 3, no continuous training. Always learn something new. So, like for example, kung may mga workshop tayo dito sa store, kailangan natin umattend kasi para rin sa atin yun, mahasa yung pag-sales natin, makakatulong na sa atin.